Kung si Senador Pampilo Lacson walang nakikitang dahilan para imbestigahan ang madugong raid sa Osamis City, iba naman po pananaw ni Senador Risa Hontiveros. Tinawag pa ito ng senadora ni State Sanctioned Massacre. At ngayon ay kasama po natin siya. Magandang umaga po, Senadora. Magandang umaga rin po, Iga. Welcome sa Unang Balita. Salamat po. Siyempre, ang tanong dyan, ano pong pinagbasihan para masabi po na State Sanctioned Massacre yung naganap pong raid dyan sa Osamis City? Overkill. Well, Igan, maaaring tignan na ganoon kung, at ito yung aking kung, Ayan. kung mapatunayan yung nakababahala at medyo mabigat na naiibang testimonya ng isang di umano'y survivor. Kaya napakahalaga po na magsagawa ang mga otoridad ng isang tapat at independenteng investigasyon sa pangyayaring ito. At sa ngayon, sa PNP ako, naghihintay at umaasa ng ganyang maayos na investigasyon, lalo na po sa Internal Affairs Service ng PNP na siyang may tungkuling mag-imbestiga kapag ganito ang naging outcome ng isang police operation. Hindi ba kapanipaniwala yung salaysay nung pinaka-happy ng raid na to? Well, dahil nga, nung lumabas yung isang di umano'y survivor at medyo iba ang kanyang pagtetestigo, nagre-raise po yan ng mga mabibigat na issue kaugnay ng ating Philippine National Police. Kaya't panawagan ko sa aking mga kasama sa Senado na maging mapagmatsyag kami at kasama ng ating mga kababayan ay bantayan na magkaroon ng ganyang maayos na investigasyon. Paano kayo magre-react sa iba na natuwa po sa nangyari, di ba? Parang nakalaya daw ang Osamis City sa matagal ng pamumuno ng mga parahinog na involved nga daw po sa droga. Well, Igan, posibleng totoo yung mga paratang na drug lord sila. Posibleng totoo na kasabwat sila sa krimen ng illegal na droga. Gayunpaman, ang ating gobyerno, dahil gobyerno, ay dapat pa rin kahit sa pag-usig sa mga suspect o kriminal o mga akusado, ay dapat pa rin sumunod sa sarili nilang maayos na procedures. Kahit po yung ating PNP ay mayroong PNP Revised Operational Procedures, may mga rules of court na sinasabi yung mga abogado. So, lahat po yan ay nagbibigay ng isang maayos at matibay na framework kung saan gumagalaw ang ating mga law enforcement officials. Senator, kayo personally, ano-ano yung mga nakikita nyong questionable dito sa nangyari? Yung paghahain ng search warrant sa mga parohinog? Well, yung pinaka-questionable ay posibleng lumalabas dun nga sa naiibang testimonya ng di umano'y survivor. At inaasahan ko po, I am hoping, umaasa ako na ito'y mga aalamin dun sa maayos, tapat at independenteng investigasyon. Can we be more particular po? Ano po to yung mismo yung mga sinasabi ng survivor? Well, halimbawa, yung pagtatanong tungkol sa oras na sinerve, yung search warrant, bagamat may mga sinasabi din tungkol doon, yung ating rules of court. The fact that 15 people died. Yeah, that's another thing. At kahit naman po sa revised PNP operational guidelines, mayroon po silang sinusunod na procedures kapag may napatay in the course of pag-serve ng warrant, in the course of pagdaos ng isang police operations. At kahit nga po si PNP Chief Doroy de la Rosa ay nag-obserba na mali daw yung pagsara ng CCTV ng sarili niyang mga tauhan on the ground dun sa pagdaos ng operasyon. So, iyan, lahat ng mga ganyang mga detalye ay maganda talagang pumasok sa investigasyon na isinasagawa ng mga otoridad. Kaunay po doon sa tanong ni Igan kanina na yung sentimiento ng mga tao posibleng pabor pa dito sa nangyari dahil nga involved daw ang mga parohinog. Ito na naman yung mga supporter ng administrasyon, nakikinita na natin. Ito na naman si Senator Risa, pinoprotektahan na naman ng mga kriminal. Ano ho magiging reaksyon dito? Nako, malinaw po yung record ko na tutol ako sa anumang krimen laban sa ating mga kababayan at pangunahing inaasahan kong magtanggol o protekta sa mga mamamayan natin, ang ating mga law enforcement officials, kasama na yung Philippine National Police. Alam niyo po, ang PNP ay napaka-importante sa akin dahil yung late husband ko rin ay naging PNP officer. So dapat walang insidente o duda sa mga insidente na makapagdudungis
sa kanilang reputasyon o sa kanilang imahe bilang protektor at hindi nag-undermine sa proteksyon And ng this is ating one mga such kababayan. incident sa tingin ninyo? Hindi. Itong buong war on drugs ay dapat maayos na i-prosecute dahil alam natin may problema sa illegal na droga sa ating lipunan. Pero kailanman, dahil dapat laging nag-oobserba strictly ang ating mga law enforcement officials sa kanilang sariling operational guidelines, sa rules of court ng ating hudikatura. Kapag sinusunod nila ng maayos yan in every circumstance, yan ay mas nakapagpapatibay sa mga kaso laban sa mga suspected na kriminal. Dapat kailanman hindi baliin ng sarili nating gobyerno anumang guidelines o rules na yan. At kailanman dapat wag maulit yung kaso ng extrajudicial killing kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. So, magpa-file kayo ng resolution para masimulan o paano po? Sa ngayon po, Igan, ay ang resolusyon naman ay laging bukas Okay. sa Kongreso sa tamang panahon. Okay. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ngayon ang inaasahan kong maayos na investigasyon ay mula sa mga otoridad, lalong-lalo hindi na sa po Senado. ang ating PNP. So, iintayin ko po yun at panghahawakan ko po yung ilalabas po nilang ulat. Maraming salamat, Senadora Risa Ontiveros. Maraming salamat. Thank you.